Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, top 9 ko na nakikitang malakas dito sa Miss Universe. Sino-sino ba sila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! And hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na sa darating na Miss Universe this coming November na magaganap nga sa Mexico. So, yon. Syempre, excited tayo para sa top 30. Sino ba makakalusot dyan? And then, excited na rin tayo para sa top 12. Ayan talaga ang inaabangan ko. Sabi ko, nako, dito talaga tututukan ko. Bukod doon sa top 12, syempre, sino nga ba makakarating sa dulo ng competition para sa top 5? So, yon. Ayan ang mga nakaka-excite sa labanan dito sa Miss Universe. Medyo dadaan sa butas ng karayong talaga ang mananalong Miss Universe ngayon at talagang masasabi mo kung malakas siya, mananalo siya, matira ang matibay. But sino nga ba yung mga malalakas na kandidata na nakikita natin ngayon sa competition ng Miss Universe? So, unahin na natin si Miss Peru. Yes! So, ako para sa akin, since na lumalaban siya noon ng Miss Peru, tapos noong 2021, kung di ba ako nagkakamali, 2022, tapos ipinadala siya sa Miss International, sabi ko, ay ang lakas ng laban ng pambato ng Peru. Pero siguro mas maganda kung dinala siya sa Miss Universe. Ayun yung sabi ko noon. Kasi parang feeling ko, yung atake niya, saka yung galing niya, parang enough talaga para makipagpukpukan sa Miss Universe. So sabi ko, parang nagkamali dito ang Peru, di ba? Na siya yung pinadala dito sa Miss International. Pero nakita naman natin pagdating sa Miss International, kahit sabihin pa natin na parang mali yata ang lagay niya na titulo, parang dapat universe siya. Pero umarangkada pa rin siya sa Miss International ng bonggang-bongga at nakarating siya dito sa dulo ng competition. So pumasok nga siya sa top 5 at tinanghal siya second runner-up sa Miss International 2022, di ba? So, yun. So, talagang sabi ko, in fairness malakas talaga yung laban niya. At nabigyan siya na ngayon ng pagkakataon na makapag-compete sa Miss Peru uli one more time. At dito nga, nasungkit niya na ang corona ng Miss Universe. O, di ba? So, Miss Universe Peru. Hindi pa naman Miss Universe. Kaya, sabi ko, this is it. So, kung noon, nag-second runner-up siya sa Miss International, sabi ko, mukhang kakayanin niya talaga makarating sa dulo ng competition dito sa Miss Universe. So, isa siya sa mga tinuturing kong malakas na kandidata na parang feeling ko aabot to sa dulo ng competition. In fairness kay Miss Peru. And then, tingnan natin kung saan nga ba makakarating ang bawat eksena ni Peru at kung kakabog nga ba siya ng bonggang-bongga. So, pangalawa, sa mga nakikita ko, ito malakas din to, si El Salvador. Actually, minsan naiisip ko So, bakit kaya biglang lumakas to? Hindi kaya hype lang. Pero in fairness, nakikita mo talaga yung ganda niya. Yung ganda niya, mas napansin ko yung dito na nung nagkukumpit na siya sa Miss Dominican Republic. Kasi, dati, hindi ko napapansin yung beauty ni Dominican Republic nung nilalaban niya ang bansa niya doon sa Miss International. Pero kung iisipin mo, nakarating din siya sa top 5. So, ibig sabihin, iba din talaga yung reynang to. So, kung doon sa, sa Miss International, nakuha ni Dominican Republic ng mag-top 5, so, kaya niya rin talagang tumungtong dito sa Miss Universe sa dulo ng competition. Actually, isa siya sa mga nakikita ko na pwedeng makarating talaga sa dulo, sa top 5. Si Dominican Republic kasi naman may height, tapos ang ganda, at grabe yung katawan. Sabi ko nga, ito yung tinatawag na 2.0 ni Amelia Vega bilang pambato ng Dominican Republic. Diba? So mukhang siya talaga ang pwedeng sumungkit ng corona. Lalo na ngayon, napapansin ninyo yung beauty na meron siya. Talagang kakaiba at
Grabe ha. So, yon. So, ang lakas nangangamoy corona talaga siya. So, yon. Anyway, so tignan natin kung si Dominican Republic nga ba ay papalo hanggang sa dulo ng kompetisyon. So, for now, nakikita ko sa top 5 ha. Peru, Dominican Republic. So, dagdagan pa natin, guys. Siyempre, isa din sa mga napapansin ko na ito malakas din yung laban. Si Miss Venezuela. Yes! Miss Venezuela, talagang maituturin mo isa sa mga fighter dito sa competition. At sabi ko nga, grabe, ang lakas din neto. At mukhang may ibubuga. So, dito magkakaalaman kung makakarating na ba siya sa top 30, sa top 12, pero ang tansya ko sa kanya, hindi ito aabot ng top 5, pero kaya niyang tumungtong ng top 12, si Venezuela. So, abangan natin yan. Kasi mahirap yung top 5 eh. Parang feeling ko talaga kailangan very empowered. So, tingin ko, makakarating siya top, pwedeng top 12. Yeah, so yan. At syempre, sumunod ay si Miss South Africa. Yes, si Miss South Africa, hindi mo rin pwedeng isnabin kung ano yung ino-offer niya talaga dito sa Miss Universe. So, ito ay isa sa mga talagang nakikita ko na pwedeng talagang manalo or pwedeng makarating sa dulo din ng competition. Depende sa eksena na gagawin niya. Kaya lang kasi medyo mahina ang pasarela niya, di ba? Aminin natin. Pero kung sasabihin mo yung quality, medyo may ibubuga. So, parang feeling ko, pwedeng makarating sa top 5, pero pwede din sa, sa top 12. Or, depende sa laro niya. At kung may makakalaban pa silang iba na malakas na hindi pa natin nakikita or napapansin. And then, si Colombia. Si Colombia, iba yung atake ngayon. Medyo parang feeling ko, ang Colombia ay medyo silent but killer ang eksena. So, feeling ko si Colombia pwede makarating sa top 12, pero hindi ko sure kung makakarating siya sa top 5. And then, Puerto Rico. Maganda din ang pambato ng Puerto Rico. Kaya napapansin ko rin talaga si Puerto Rico sa competition na to. Medyo iba din yung datingan. Kaya sabi ko, ay, nakakaloka. So, depende talaga sa laro ng kandidata. Kung sino ang tutungtong sa top 5, hindi pa talaga natin ma-sure. Pero, feeling ko sa Dominican Republic at saka si Peru, kaya nila. So, yon. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit, but feeling ko kaya. And then, syempre, si Miss Mexico. Oh my gosh. So, nakita ko yung pasarela nito. Nakita ko yung height. Nakita ko yung ganda ng katawan. Sabi ko, ay, bongga. So, isa siya sa mga masasabi ko na medyo nakakatakot sa laban ng Miss Universe. Iba din yung ino-offer. So, parang feeling ko, kaya nito tumutong ng 30, top 12, top 5. So, yon depende. So, imposible naman mawala yan, di ba? So, alam kong ipapasok nila yan. Kaya, mag-ready na tayo dito para kay Miss Mexico. So, isa sa mga tinitignan ko din na malakas talaga na pwede talaga makipagpupukan at umabot hanggang sa top 5, si Miss USA. Yes, iba din talaga ang pakiramdam ko dito kay Miss USA. Very strong ang picture niya, very smart ang datingan, at ayun nga. So, medyo makuda din sa ate. Kaya, feeling ko, arriba dito ng bonggang-bongga. And then, of course, Miss Universe Thailand. Yes, si Miss Universe Thailand naman. Iba din naman yung nakikita ko sa kanya na pagpiprepared. Medyo, ewan ko kung hindi ko lang alam kung hypes lang ba siya, pero parang nalalakasan talaga ako dito kay Miss Universe Thailand. Kasi parang feeling ko, pag nakapasok siya sa top 30 at nag-swimsuit round, palulusot siya sa top, lulusot siya sa top 12. So, ayun nga lang, kailangan lang niya talagang paghandaan din yung gown na para makakabog. Kilala naman natin ang Thailand, magagaling din naman talaga sila mag-create ng gown, di ba? So, parang feeling ko, sabi ko, ay, kakabog to. So, yun. So, medyo kasi nakakatakot kung iisipin mo. Parang talagang kaya niya talaga makipagpukpukan. Kaya, sabi ko, ay, baka lumusot to. Either top 12 or top 5. Depende. And then, of course, Miss Philippines. Si Miss Philippines, hindi naman natin
ma-underestimate kung ano ang kakayahan na meron siya. Pero sa ngayon, medyo nahihinaan yung lahat kasi nga parang feeling natin wala pang preparasyon na nagaganap. Pero guys, parang feeling ko nandoon na sila sa part na nag-i-start na sila mag-collab, nag-i-start na sila para sa training nila. So I hope na sana magawa na nila kasi kung iisipin mo ngayon ay September, so next month ay ano ng buwan, di ba? So pagdating ng tatlong linggo ng buwan ng October, so mag-expect ka na ang mga kandidata ay magpupuntahan na sa kompetisyon. So good luck, kaya dapat tutukan na nila yan. At kung may transformation tayong hihintayin, siguro naman meron, di ba? So ako, estimate ko, tulad nga na sinabi ko, napakaswerte natin na merong top 30 dito, to be honest. Kasi ang laki ng chance natin talagang makalusot sa semifinal. So sa madaling salita, ngayon pa lang, hindi may El Tocuyo si Philippines sa Miss Universe. So ibig sabihin, mababali ni Chelsea Manalo yung mga sumpa na hindi nakakapasok ang Philippines sa semifinals. Ako parang feeling ko laki ng chance na makakalusot at makakalusot yan. Promise. So, depende na lang talaga sa paghahanda nila kung paano siya makikipaglaro sa competition para makarating sa dulo ng competition. So, parang feeling ko naman, pag naka-top 30 to, so, swerte niya kapag nakatungtong siya ng top 12. So, ako, feeling ko, kaya niya yung top 12, kaya niya yung top 5, basta well-prepared lang ang isang Atisa Manalo, ang isang Chelsea Manalo, di ba? Kasi, hindi mo rin masabi. Siyempre, dapat prepared siya sa lahat ng aspeto ng pageant. At yun yung sinasabi ko na dapat pinaghahandaan nila, pinagpaplanuhan nila ng bonggang-bongga para makitaan mo siya ng transformation at maniwala ka na malakas yung laban niya hanggang sa dulo, di ba? Pero siyempre ako naniniwala ako na kaya niya yan at ilalaban niya yan ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. Kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo sa mga napili ko na medyo ngayon pa lang ay nakikitaan na natin ng lakas? Siyempre, possible yung iba hindi sila makalusot or mamaya hindi sila makarating sa dulo ng competition, pero possible din naman talaga na manalo ang Pilipinas sa competition na to, di ba? Kasi syempre candidate siya. Pero doon muna tayo sa part na ano nga ba ang hinahanda ni Chelsea Manalo para sa competition? Kasi kung meron siyang hinahanda, makakarating siya sa dulo ng laban. Pero kung wala ang Philippines. Charot. So, yun. Pero, syempre, positive tayo na sana meron. Diba? So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? I-comment below ninyo yan kung sino naman ang nakikita nyong malakas at talagang kabog na kandidata. So, sino nga ba ang top 9 mo? So, i-comment mo lang yan. So, yun. So, guys, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Kapon kap.